Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang panibagong kontrobersiya dito po sa mundo ng cryptocurrency. Kung saan sa pagkakataong ito ay sangkot mismo ang presidente ng Argentina na si Javier Milei. Nitong February 18, 2025 ay muling nag-trending ang Libra token matapos pong mag-retweet itong si Pangulong Milei ng isang post na tila nagpapalaganap kung paano po ito bilhin. Dahil dito ay sumipa po ng 60% ang presyo ng nasabing token. Pero bakit po ito isang malaking issue? Hindi ba't normal lang na magbahagi ng impormasyon tungkol sa crypto? Ang problema, dati nang sinabi ni Pangulong Milei na titigil na siya sa pag-promote ng Libra. Lalo na't may mga aligasyon na ito ay isang rug pull o isang uri ng scam kung saan biglang nawawala ang liquidity ng isang token matapos umani ng malaking puhunan mula sa mga investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po siya. Ang ating nakikita po rito ay ang presidente ng bansang Argentina na si Pangulong Javier Milei. Ngayon ay umpisahan po natin sa controversial. Ayan, kung bakit po naging controversial ang issue na ito. Kaya noong una ay itinanggi po kasi ni Pangulong Milei ang anumang koneksyon niya sa Libra token. Ngunit matapos pong lumabas ang balita na si Hayden Davis, isang miyembro ng Libra team, ay kumita ng higit $100 million mula sa token, muling pinagdududahan ang tunay na intensyon ng Pangulo. May ilang nagsasabi na baka sadyang ini-endorso ni Pangulong Milei ang Libra bilang bahagi ng isang mas malawak na plano. Ngunit mayroong ding iba na nagsasabing baka simpleng aksidente lamang ang pag-retweet niya. Bukod dito ay marami ang nagsasabi na posibleng nasira ang reputasyon ni Pangulong Milei dahil po sa insidenteng ito. Ang isang pangulo na dapat ay nagtataguyod ng transparency at ekonomiya ng Argentina ay tila nadadawit sa isang crypto controversy. Kaya naman ang ilan sa kanyang mga kritiko ay nagsusulong pa nga ng impeachment laban sa kanya. Ngayon ay ano naman po ang paliwanag ni Pangulong Milei? Sa isa pong panayam sa Todo Noticias, sinabi ni Pangulong Milei na ang kanyang tweet ay isang paraan lamang upang hikayatin ang technological innovation sa kanilang bansa. Anya ay hindi po niya sinasadyang i-promote ang token, kundi nais lamang niyang ipakita na ang proseso ng pagbili nito ay masyadong komplikado para sa ordinaryong mamamayan ng Argentina. Pinanindigan din niya na ang epekto po ng Libra scam ay hindi ganun kalala tulad ng sinasabi ng media. Ayon sa kanya, karamihan sa 44,000 na tinatayang apektadong users ay pawang mga bots lamang at tanging 5,000 katao lang talaga ang maaring nawalan ng pera. Ngunit kahit na ganun po ang kanyang depensa, hindi pa rin kumbinsido ang maraming eksperto at saka investors. Para sa kanila, ang kilos po ng isang leader ng bansa ay may bigat at hindi po basta-basta maaring ipagkibit balikat ang kanyang social media activity, lalo na kung may epekto ito sa presyo ng isang cryptocurrency. Ngayon ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, para sa atin ay mahalaga pong maging mapanuri tayo sa mga ganitong balita. Una sa lahat ay ipinapakita po ng insidenteng ito kung paano maaring maapektuhan ang presyo ng isang cryptocurrency dahil lamang sa social media activity ng isang sikat o makapangyarihang tao. Mahalaga rin itong paalala na hindi po porket may isang public figure na nagpo-promote ng isang token ay nangangahulugan na ito ay legit o magandang investment. Tulad po ng nangyari sa Libra token, kahit na isang presidente pa ang tila nagbibigay ng atensyon dito, hindi pa rin ito ligtas sa mga scam tactics gaya ng rug pull. Para sa atin dito sa Pilipinas, maring magbigay po ito ng babala na hindi dapat natin agad sundan ang hype sa social media pagdating po sa crypto investments. Dapat po nating pag-aralan ang fundamentals ng isang project at hindi lamang umasa sa endorsement ng mga sikat na tao, lalo na kung wala po silang malinaw na koneksyon sa mismong project.
At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Yan, ang kontrobersiyang ito ay nagpapakita po kung gaano kadelikado ang crypto markets sa mga biglaang pagtaas at pagbagsak ng presyo ng mga token na may hype. Ito rin ay isang paalala sa mga public figures, lalo na sa mga may matataas na posisyon sa gobyerno, na dapat po silang maging maingat sa kanilang social media engagements, lalo na kung may kinalaman ito sa investments ng maraming tao. Para sa atin naman bilang mga investors, ang pinakamahalagang aral po dito ay huwag mag-invest nang hindi mo na nagre-research. Ang isang token na nag-pump dahil lamang sa isang tweet ay hindi nangangahulugan na ito ay isang magandang oportunidad. Sa halip ay maaari po itong maging isang red flag na may nangyayaring market manipulation. Kaya mga crypto, maging maingat po at mapanuri. Hindi lahat ng trending na cryptocurrency ay magandang paglagyan ng pera. Tandaan, dito po sa mundo ng crypto, knowledge is power and caution is key. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.